This video has no intention upang sirain ang sinumang reliyon, but it is created only to reveal what is behind the truth and the lies. Is there any salvation to those who believe in the doctrine of Trinity? Ang ikapitong pangunahing doktrina na pinalitan ng higanting simbahan ay binalik ni William Branham ay ang revelasyon sa isang Diyos, na kung saan ito ay malinaw na nakasaad sa Isaiah chapter 45 verse 21 and 22 at 1 Corinthians chapter 8 verse 5 and 6 na sabi narito sa huling talata, walang Diyos maliban sa akin, isang makatarungang Diyos at isang tagapagligtas, walang iba maliban sa akin. Ang katagang walang iba maliban sa akin ay malinaw na tumuturo sa nag-iisang Diyos na Ama, at iyon ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa Efeso chapter 1 verse 3 ay narito, purihin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ay malinaw na sinabi muli ni Isaiah dito sa versikulo 22. Tuwin kayo sa akin at kayo ay maligtas, lahat ng mga dulo ng mundo, sapagkat ako ang Diyos at wala ng iba. Ang paniniwala ng Trinidad na binubuo ng tatlong persona sa isang Diyos, tulad ng Ama, Anak, at ng Banal na Espiritu ay ganap na mula sa Diablo. Bakit? Dahil si Emperor Constantine the Great ang nag-ayos nito sa Council of Nicaea noong 325 AD sa kanyang layunin na pag-isahin ang iba't ibang paksyon sa isang simbahan pangpolitikang kapakinabangan. At ito ang pasimulang matagumpay na naghasik si Satanas ng mga binhi ng pagtuturo sa larangan ng Kristyanismo. Ang Trinidad ay isang napatunayang tradisyonal na pagtuturo mula sa paganong paniniwala na ipinakita sa pamamagitan ng iba't ibang inskriptibong sining noong unang panahon. Isa sa pinakakilala sa Trinidad ng Hinduism, Brahma ang lumikha, Vishnu ang tagapagtaguyod, at ang Shiva ang maninira. Sa sinaunang Egypt, mayroon silang Osiris, Isis at Horus. At sa Roma, mayroon silang Fortuna, Saturn, Jupiter at Mitra. Nakalaunan ay inilipat nila sa Biblia ang mga karakter bilang Ama, Anak at ang Espiritu Santo na nagpapatunay sa kanilang doktrinang Trinidad. Si William Marion Branham ay instrumento ng Diyos upang ihayag ang ikapitong doktrina, ang paghahayag ng isang Diyos. At siya'y sumigaw at siya'y nangaral na nanawagan sa lahat ng Kristiyano na maniwala. Ipinanumbalik ng pitong pangunahing doktrina na kung saan ay pinalitan ng pitong sakramento na wala naman sa Biblia. Inalis ng taong ito ang konsepto ng Trinidad, the Trinity and the oneness concept tungkol sa Diyos. Ang Pentecostal oneness ay tama sa kanilang bautismo, ngunit mali sa Godhead. Ayon sa kanila, ang anak ay siya rin ang Ama. Ang Panginoong Hesus ay hindi maaring maging Ama dahil hindi si Hesukristo ang tagapaglikha ng lahat ng bagay. Siya ay nilikha ng Diyos sa sinapupunan ni Maria sa pasimula. Ang Ama ay walang pasimula sa una, samantalang si Jesus ay may pasimula.
Siya ay nagdarasal sa Diyos Ama na nakasaad sa Juan 17:1-2. Kaya naman ang Biblia ay malinaw na sinasabi muli sa pamamagitan ng mga apostol, at tulad ni Apostol Juan sa unang Juan chapter 4 verse 15, na dapat nating aminin o patutuhanan na si Jesus ay anak ng Diyos. Hindi Diyos anak. Wala ka sa Ama kung hindi ka maniniwalang si Jesus ay anak ng Diyos. The one God revelation is the ultimate understanding for our salvation. The writer here in Revelation chapter 18 verse 4 says here, and shouted to all to come out here. Sino? Sa higanting simbahan na nagtuturo ng maling doktrina, ang Trinidad. Ang paghahayag ng isang Diyos ay pagkilala sa ganap na isang tunay na Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi ni Apostol Paul sa Efeso chapter 1 verse 3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay malinaw na naghayag sa atin ng Ama ng Panginoong Hesus, ang tunay at tanging Diyos lamang. Ang Trinidad ay walang malinaw at nakaturuan tungo sa kaligtasan, kaibigan. Kaya naman, ang titulo natin sa bidyong ito ay para mabigyan tayo ng malinaw na pangunawa kung may kaligtasan nga ba ang mga naniniwala sa Trinidad. Wala po, dahil hindi ito ituturo ng mga apostol at maging ang Panginoong Hesus. Kung babalikan mo at basahin at ipagdasal mo sa Diyos na sana bigyan niya ng pagnanais na pangunahan ka ng Diyos, ikaw, kaibigan, ay magkaroon ng gabay na mula sa Diyos. At sa ating bidyong ito na ating napag-usapan, ay sana po ay mayroong kang napulot na mahalagang bagay patungo sa ating kaligtasan. Wala pong isinasaad sa Biblia na mayroong tatlong Diyos sa isang persona. Malinaw at klaro na itinuturo ng Panginoon na kung ating babasahin dito sa sulat ni Juan chapter 1 verse 17 verse 3, na sinasabi ng ating Panginoon na at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw, sino yung tinuturo niya na ikaw? Yun ay ang Ama, na ikaw ang tunay at nag-iisang Diyos lamang, at wala nang iba kundi ang Ama. Maging ang mga apostol, hindi nila tinuturo na, kaya ang sabi nga doon sa 1 Corinthians chapter 8 verse 5 and 6, na sabi nila doon na para sa atin ay may isang Diyos lamang, walang iba kundi yung Ama. Hindi niya sinasabi na para sa atin ay mayroong isang Diyos na binubuo ng tatlong persona. Wala silang binabanggit na ganyang pagtuturo. Kaya ikaw, kaibigan, kung ang iyong paniniwala na mayroong Trinidad, wala pong kaligtasan sa ganong pagtuturo. Maraming salamat. Sana ay mayroon kang napulot sa ating pag-aaral.